Ako si Marco, isang 16 na taong gulang na binatilyo na laking probinsya. Kasama ko ang pinsan kong si Lila, na kasing edad ko. Sa kabila ng aming pagkakaiba, palagi kaming magkasama sa mga lakwatsa at pagtuklas sa paligid ng aming baryo. Ang mga araw sa probinsya ay puno ng simpleng kasiyahan, ngunit ang gabing iyon ay nagdala ng kakaibang karanasan na hindi namin inasahan. Isang gabi, habang kami ni Lila ay naglalakad pa uwi mula sa ilog, napansin namin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa gitna ng kagubatan. Ang liwanag na ito ay tila kumikislap sa mga dahon at nagbibigay ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng init sa paligid. Nagsimula kaming ma-curious at nagdesisyon na sundan ang liwanag na iyon. Habang papalapit kami, ang liwanag ay naging mas maliwanag at sa wakas nakita namin ang pinagmulan nito, isang bituin na nasa lupa. Ang bituin ay maliit ngunit napakaliwanag, tila ba ito ay buhay. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito at hindi ko maiwasang hawakan ito. Marco, huwag, sigaw ni Lila, ngunit huli na. Ang aking kamay ay nakadikit na sa bituin at agad kong naramdaman ang pag-agos ng kapangyarihan sa aking katawan. Parang may dumadaloy na kuryente sa aking mga ugat, ngunit sa halip na sakit, ito ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam ng kaginhawaan. Lila, ang bituin na ito, para bang may kapangyarihan itong maghilom? Sabi ko habang pinagmamasdan ang aking pinsan na nakanganga sa gulat. Hindi ko maintindihan kung paano, ngunit ang mga gasgas at sugat sa aking mga kamay ay naglaho kasabay ng pagdikit ko sa bituin. Unti-unti, napalitan ang takot ni Lila ng pagkamausisa. Paano nangyari iyon? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit sa bituin. Sinubukan niya itong hawakan at sa kanyang pagdampi, ang kanyang mga sugat ay naghilom din. Pareho kaming hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Habang nakatayo kami sa harap ng bituin, biglang lumabas mula sa likod ng mga puno ang isang matandang lalaki. Ang kanyang anyo ay tila lumang-luma, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Nahanap ninyo ang bituin ng kalusugan, ang sabi niya na puno ng misteryo. Bituin ng kalusugan? Tanong ni Lila nang hindi maitatago ang kanyang pagkamangha. Ano ang ibig sabihin nito, Lolo? Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, isang malakas na hangin ang dumaan sa paligid namin. Ang bituin ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag at bigla kaming naiwan sa dilim. Ang matanda ay nawala at ang bituin ay nawala rin. Naiwan kaming dalawa ni Lila na nakatayo sa gitna ng kagubatan, hindi alam ang gagawin. Ang aming mga sugat ay naghilom, ngunit ang bituin na nagbigay sa amin ng kapangyarihan ay nawala. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Ano ang kahulugan ng bituin? Sa gitna ng dilim, naramdaman kong hindi pa tapos ang aming pakikipagsapalaran. Habang pababa kami sa may dalampasigan, biglang sumulpot sa likuran ng isang anino, sinundan ng malamig na tawa. Napalingon kami ni Lila at doon namin nakita ang isang kakaibang nilalang na nakatingin sa amin. Anong panganib kaya ang dala nito? Hindi ko pa rin maalis sa isipan ang nangyari noong gabing iyon. Ang nagliliwanag na bituin, ang kakaibang pakiramdam na dumaloy sa aking katawan, at ang kasabay nitong pagkalinga ng hangin, lahat ay parang isang panaginip na nag-iwan ng tatak sa puso ko. Pero hindi lang ako ang nag-iisip tungkol dito. Si Amira, ang pinsan kong kababata at ang pinakamatalik kong kaibigan, ay tila mas matindi ang pagkabighani sa natuklasan namin. Kalem, hindi ba't sinabi mo sa akin na naramdaman mong may kakaiba sa bituin na iyon? Tanong ni Amira habang binubuksan ang lumang aklat na nakuha niya mula sa baul ng kanyang yumaong lola. Ang mga pahina nito'y amoy kahoy na kinain ng panahon, ngunit ang mga guhit at teksto ay malinaw pa rin. Oh, sagot ko
habang pinagmamasdan ang paggalaw ng kanyang mga daliri sa mga pahina. Nararamdaman kong may buhay ito, na parang hindi lang ito basta liwanag sa langit, pero hindi ko maintindihan kung paano o bakit. Tumigil si Amira sa pagbuklat at itinuro ang isang bahagi ng aklat na may ilustrasyon ng isang bituin na parang nababalot ng ulap. Sa ilalim ng larawan ay nakasulat ang mga salitang sa Ananam Adrilatatsam, ang bituin ng Hiraya, tagapagkalinga ng sugat at bighati. At iiamtan, Kalem, tingnan mo ito. Bulong niya, halos hindi makapaniwala. May kwento ang lola ko tungkol sa isang bituin na may kakayahang maghilom ng kahit anong sugat, pisikal man o emosyonal. Sabi niya, ang mga taong nakatagpo nito ay tinutulungan sa oras ng kanilang pinakamalalim na pangangailangan, ngunit may kapalit. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata ko'y nanlilisik sa kawalan. Kapalit? Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, itinuro niya ang susunod na bahagi ng teksto. Di Saber Malis, ang kapangyarihan ng bituin ay may hangganan. Ang mga nakakatagpo nito ay susubukin at kung sila'y mabigo, ang kanilang pag-asa ay maglalaho magpakailanman. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero ang bigat ng mga salita ay tila bumalot sa akin. Napatingin ako sa labas ng bintana kung saan ang mga bituin ay nagsisimula nang magpakita sa maitim na langit. Isa ba sa mga iyon ang bituin na nakita namin? Kalem, hindi ba't gumaling ang sugat mo halos agad-agad noong hinawakan mo ang bituin? Tanong ni Amira, puno ng pag-aalala. Paano kung totoo ang nasa aklat? Paano kung sinusubok tayo nito? Napalunok ako. Totoo, ang sugat ko sa tuhod ay gumaling ng parang himala. Pero hindi ko inisip iyon bilang bahagi ng kung anong mas malaking misteryo. Sa totoo lang, hindi ko pa nga iniisip kung ano ang mangyayari pagkatapos. Amira, paano natin malalaman kung sinusubok tayo? Tanong ko, sinisikap na pigilan ng kaba sa boses ko. Ngumiti siya, ngunit ang nangiti niya ay may halong takot. May paraan para malaman. Sabi sa aklat, ang bituin ay muling magpapakita kung kailangan natin ito, pero hindi basta-basta. Kailangang tiwala tayo sa isa't isa, Kalem, at kailangang handa tayo. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang mga mata niya ay tila nangungusap. Edam, handa ka ba? Handa ako, sagot ko, kahit ang puso ko'y kumakabog. Kinagabihan nagpunta kami sa burol kung saan namin unang nakita ang bituin. Ang lugar na iyon ay malayo sa kabahayan at napapalibutan ng matataas na puno ng nara. Walang ibang naririnig kundi ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon at ang tibok ng sarili kong puso. Kalem, sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong ni Amira habang inaayos ang maliit na altar na nilikha niya mula sa mga bato at dahon. Sa gitna nito, inilagay niya ang isang lumang lampara na nakuha sa baul ng kanyang lola. Nais niyang tawagin ang bituin kung paanong naisulat sa aklat. Sigurado ako, sagot ko, kahit ang palad ko'y malamig sa kaba. Ito na ang pagkakataon naming malaman ang katotohanan. Kung totoo nga ang kapangyarihan ng bituin, ano ang kapalit nito? At higit sa lahat, bakit kami ang nakatagpo nito? Pinikit namin ang aming mga mata at sabay na nagdasal. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong sinasabi ni Amira, pero sa isip ko ay paulit-ulit na tumatak ang tanong. Hindi ba nabi mong bituin ng Hiraya? Bakit mo kami pinili? At bigla, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang ibang presensya. Napadilat ako at doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Ang bituin bumaba mula sa langit, nagliliwanag sa harap namin. Ang liwanag nito'y puno ng init, ngunit hindi nakakasakit sa balat. Pakiramdam ko'y nakatingin ito sa amin kahit wala itong mga mata. Kayo ang napili, bulong ng hangin na parang galing sa mismong bituin. Nagkatinginan kami ni Amira, kapwa hindi makapaniwala. Pero bago pa kami makapagsalita, biglang nagbago ang lahat. Ang liwanag ay nagdilim at ang paligid ay tila nag-iba.
Ang burol na tahimik kanina ay napuno ng mga anino, mga hugis na gumagalaw sa dilim. Amira, bulong ko habang hinahanap ang kamay niya. Ano ang nangyayari? Hindi ko alam, pero parang sinubok tayo nito. Sagot niya, ang boses niya'y nanginginig. At bago pa namin maunawaan ng lahat, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Alamin ninyo ang halaga ng paghilom, ngunit tandaan, hindi lahat ng sugat ay dapat hilumin. Ang mga anino ay nagsimulang lumapit at ang bituin ay tila nawala na sa gitna ng dilim. Hindi kami makagalaw, hindi makakilos habang unti-unting bumabalot ang takot sa aming mga puso. Ano ang ibig sabihin ng tinig at bakit kami ang pinili? Matapos ang hindi inaasahang paglalakbay namin sa kagubatan, ako at si Lila ay bumalik sa aming tinutuluyan na puno ng pagkasabik sa mga nalaman namin tungkol sa mahiwagang bituin. Ang bituin na tila pumapawi sa lahat ng sakit at hinanakit, isang lihim na hindi namin akalaing matutuklasan. Sa mga nagdaang araw, hindi ko maiwasang isipin kung ano pa ang maaari nitong magawa. Sa kabila ng aming mga simpleng buhay sa baryo, naroon ang pangarap na mas maraming tao ang matulungan ng bituin. Habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng kalangitan, naalala ko ang mga kwento ng aming lola tungkol sa mga lumang alamat. Ang mga bituin daw ay may kapangyarihang maghilom hindi lamang ng pisikal na sugat, kundi pati ng mga nasirang damdamin. Ngunit may babala ang aming lola, ang kapangyarihang ito ay may hangganan at ang hindi tamang paggamit ay maaaring magdulot ng pinsala. Lila, sabi ko, habang minamasdan ang mga bituin sa itaas, paano kaya kung gamitin natin ang bituin para sa ating bayan? Maraming nangangailangan ng tulong. Oo nga, pero paano natin ito gagawin nang hindi nalalagay sa panganib ang bituin? Tugon ni Lila, makikita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa kabila ng aming mga pag-aalinlangan, napagpasyahan naming subukan ang kapangyarihan nito sa isang maliit na paraan. Isang umaga, nagpunta kami sa bahay ng aming kaibigan na si Mateo na may pilay sa paa simula nang mahulog siya mula sa puno. Alam namin na kung may sino mang dapat tulungan, siya iyon. Habang nasa bahay ni Mateo, kinuha ni Lila ang maliit na kahon na naglalaman ng bituin. Mateo, gusto namin subukan ang kapangyarihan ng bituin sa iyo, sabi ni Lila puno ng pag-asa. Kung ito'y makakatulong, walang mawawala kung susubukan, sagot ni Mateo na may halong pag-aalinlangan at pag-asam. Ipinatong ni Lila ang bituin sa kanyang pilay at agad kaming napalibutan ng liwanag na parang yakap ng araw sa kabila ng malamig na umaga. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa amin at unti-unti naming nakikitang bumabalik ang lakas sa binti ni Mateo. Gumagana ito! Sigaw ni Mateo puno ng tuwa habang unti-unti niyang naitutuwid ang kanyang paa. Kami ay napayakap sa isa't isa, puno ng pasasalamat sa kababalaghan. Ngunit sa gitna ng aming tuwa, napansin namin ang pagbabago sa bituin. Ang dating maliwanag na liwanag nito ay tila unti-unting kumukupas. Nagsimula kaming mag-alala na baka ito ang sinasabi ng aming lola, ang hangganan ng kapangyarihan. Lila, may nangyayari sa bituin. Kailangan nating malaman kung paano ito mapapanatili. Sabi ko, puno ng kaba. Bumalik kami sa kagubatan sa lugar kung saan namin unang natagpuan ang bituin. Sa paglalakad namin sa gitna ng mga puno, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Tila may ibang nilalang sa paligid. Bigla kaming napahinto nang makita ang isang matandang babaeng nakasuot ng balabal. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang aming mga kaluluwa. Ano ang hinahanap ninyo? Tanong ng matanda. Ang boses niya ay parang hangin na nagdadala ng mga lihim. Ang bituin po at paano namin mapapanatili ang kapangyarihan nito? Sagot ni Lila, halos pabulong sa takot. Ngumiti ang matanda, ang kanyang mga mata naglalaman ng karunungan ng mga siglo.
Ang bituin ay bahagi ng kalikasan at ang kalikasan ay may sariling paraan ng paghilom. Ngunit tandaan, ang bawat pagkilos ay may kapalit. Nagpatuloy ang matanda, ang kapangyarihan ng bituin ay hindi para sa lahat. Sa bawat paggaling, may bagay na nawawala at hindi lahat ng sugat ay kayang pagalingin ng walang kapalit. Sa kanyang mga salita, naisip ko ang mga alamat ng aming lola, ang mga kwento ng pag-iingat at balanse. Ang bituin ay hindi lamang regalo kundi responsibilidad. Pagkatapos naming makausap ang matanda, nagpasya kaming bumalik sa bayan, dala ang bagong pag-unawa sa kapangyarihan ng bituin. Ngunit sa aming pagdating, isang balita ang bumungad sa amin. Si Mateo ay biglaang nagkasakit, isang karamdaman na wala sa aming inaasahan. Habang nakatingin kami sa kanya, naisip ko ang babala ng matanda. Ang bituin ay may kapangyarihang maghilom, ngunit ang paghilom ay hindi laging nangangahulugang kaligtasan. Sa aking puso, isang bagong tanong ang bumuo. Ano ang kapalit ng kapangyarihan ng bituin? Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang aming kwento at ang bituin ay may lihim pang dapat ipahayag. Sa unang paghahawak ko sa mahiwagang bituin, naramdaman ko ang kakaibang init na dumaloy sa aking palad. Tila ba may buhay itong naglalakbay mula sa kalawakan papunta sa kaloob-looban ng aking pagkatao. Isang liwanag ang lumaganap sa paligid at sa isang iglap, ang sakit na nararamdaman ko sa aking tuhod dahil sa pagkakahulog mula sa puno kanina ay nawala na. Napatingin ako kay Leah, ang pinsan kong palaging kasama ko sa bawat pakikipagsapalaran. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagkamangha at kasiyahan. Alam mo ba kung ano ang meron sa bituin na ito? Tanong ko kay Leah habang hawak-hawak ang kumikislap na bagay. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko na may kapangyarihan ito. Siguro ito na ang sagot sa mga suliranin ng ating nayon. Sagot niya na puno ng pag-asa. Napatingin kami sa paligid. Ang aming munting nayon ay pilit na bumabangon mula sa sunod-sunod na kalamidad na dumaan. Daan-daang mga puno ang natumba, ang mga tanim ay nasira, at ang mga tao ay nawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang bituin na hawak namin ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Subukan natin sa ibang tao, sambit ni Leah habang nagmamadaling humakbang patungo sa direksyon ng bahay ni Mang Ernesto, ang matandang manggagamot ng nayon na matagal nang may karamdaman. Sa bawat hakbang namin ay nararamdaman ko ang tibok ng bituin, parang pinapabilis nito ang pintig ng puso ko. Ang kislap nito ay naglalabas ng iba't ibang kulay na tila ba sumasalamin sa damdamin ng bawat tao sa aming nayon. Nang dumating kami kay Mang Ernesto, agad kong inilapit ang bituin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa una, ngunit unti-unting bumalik ang sigla ng kanyang katawan. Nakita namin ang nangiti sa kanyang mukha na matagal na naming hindi nakita. Napakagandang biyaya ang dala ninyo, bulong niya habang unti-unting bumabalik ang dating lakas ng kanyang katawan. Ang balita tungkol sa mahiwagang bituin ay mabilis na kumalat sa nayon. Dumagsa ang mga tao sa aming tahanan, humihiling na maranasan ang kapangyarihan ng bituin. Sa bawat taong nadadala nito, nakikita namin ang pagbalik ng pag-asa sa kanilang mga mata. Nagpapasalamat sila sa amin, ngunit sa totoo lang, hindi namin alam kung paano o hanggang kailan namin mapapangalagaan ang bituing ito. Habang pinagmamasdan ko ang mga masayang mukha ng mga tao, may kung anong bumabagabag sa aking isip. Paano kung may hindi magandang mangyari? Paano kung hindi namin lubos na kilala ang kapangyarihan ng bituin? Sa kabila ng mga pagdududa, patuloy na umasa ang mga tao sa kapangyarihan nito, isang pag-asa na nagiging tulay ng kanilang panibagong simula. Isang gabi, habang kami ni Leah ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, napansin naming ang liwanag ng bituin ay nag-iiba.
Sa halip na ang karaniwang maliwanag na kislap, ito ay nagmistulang mas mahinang kumikislap. May kaba sa puso ko habang hinahawakan ko ito. Lia, parang may nagbabago sa bituin. Sabi ko, puno ng pag-aalala. Sana hindi ito masama. Baka naman napapagod lang dahil sa dami ng taong natulungan nito. Sagot ni Lia, pilit na binibigyan ng kasiguraduhan ang aming mga nararamdaman. Ngunit ang aking kaba ay hindi nawala. Sa mga sumunod na araw, unti-unting humina ang liwanag ng bituin at ang mga dati nitong nagagamot ay muling nagkasakit. Ang mga tao ay nagbalik sa amin, nagtatanong, naghihintay ng paliwanag. Ngunit kami ni Leah ay walang malinaw na sagot. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa kubo, isang mahiwagang pangitain ang dumating sa akin. Isang matandang babae, may suot na makulay na damit, ang tila lumitaw mula sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at sa kanyang mga kamay ay hawak ang isang kawangis ng bituin na nasa amin. Huwag kayong matakot, bata, wika niya. Ang bituin ay hindi lamang para sa paghilom. Ito ay isang susi sa mas malalim na kaalaman at kapangyarihan. Ngunit kailangan ninyong malaman ang tamang paggamit nito. Agad akong nagising, puno ng determinasyon. Kailangang matuklasan namin ni Leah ang tunay na lihim ng bituin. Ngunit paano? Sino ang matandang babae sa aking pangitain? At bakit ngayon lamang siya nagpakita? Sa pagdating ng umaga, ibinahagi ko kay Leah ang lahat ng nakita at narinig ko sa aking panaginip. Nagdesisyon kami na hanapin ang sagot sa likod ng mahiwagang bituin, kahit pa ito'y nangangahulugang paglalakbay na hindi namin alam kung saan patungo. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumalik ang liwanag ng bituin, mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa kislap nito ay may kasamang anino, isang pahiwatig ng paparating na panganib. Sa kabila ng aming kasiyahan, alam namin na may mas malalim pang sikreto na kailangan naming tuklasin. Ito ba ay isang pagsubok o simula ng mas malaking pakikipagsapalaran? Sa kabila ng lahat ng ito, alam namin ni Leah na hindi kami nag-iisa. Ang bituin ay magiging gabay namin sa pag-unawa sa mas malalim na kapangyarihan ng kalawakan. Ngunit sa likod ng bawat liwanag, laging may aninong nagkukubli. Sa gitna ng kagubatan, kung saan ang liwanag ng buwan ay naglalago sa mga sanga ng puno, ako, si Isabela, at ang pinsan kong si Jomar ay nagpatuloy sa aming paglalakbay. Sa likod ng aming isipan, ang misteryo ng bituin na taglay ang kapangyarihang maghilom ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa amin. Nagsimula kami sa isang simpleng paglalakbay, subalit dumating kami sa puntong hindi namin inaasahan, ang pagkakatuklas sa isang lihim na matagal nang nakabaon sa lupaing ito. Isabela, nararamdaman mo ba ang kakaibang enerhiya sa lugar na ito? Tanong ni Jomar habang dumadaan kami sa isang bahagi ng kagubatan na tila nag-aanyaya sa amin na alamin ang kanyang sikreto. Tumango ako, ramdam ang malamig na hangin na tila nagdadala ng mga kwentong matagal nang nakalimutan. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin ko ang isang kakaibang pagkinang sa pagitan ng mga dahon. Lumapit kami at doon namin nakita ang isang maliit na kumpol ng bituin, nakatago sa likod ng isang malaking bato. Ang mga bituin ay hindi tulad ng mga bituin sa langit. Ang mga ito ay tila humihinga, naglalabas ng liwanag na may dalang init sa aming mga puso. Hindi pa man kami nakakalapit, naramdaman ko na ang kapangyarihan nito. Ang sugat sa aking kamay na nakuha ko mula sa isang masalimuot na puno kanina ay unti-unting naghilom. Si Jomar ay napanganga habang tinitignan ang sarili niyang sugat na naglaho rin. Ito na nga, Isabela, ang mahiwagang bituin na may kapangyarihang maghilom, bulalas ni Jomar. Ngunit sa kabila ng aming tuwa, alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit kami dinala sa lugar na ito. Ang bituin ay tila naglalaman ng mga lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Nang bigla, narinig namin ang isang malalim
na ugong na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Nagsimulang manginig ang lupa sa paligid at ang mga puno ay tila bumubulong ng mga salitang hindi namin maunawaan. Nagtaka kami kung ano ang maaaring mangyari. Jomar, nararamdaman mo ba ito? Parang may bumubukal na enerhiya mula sa ilalim. Sabi ko habang nag-uumpisa kaming lumayo sa kumpol ng bituin. Ang mga bituin ay nag-umpisang kumislap ng mas maliwanag, tila nagbibigay babala sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang may sariling bituin. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang lumang aklat na tila puno ng mga kwento ng nakaraan. Mga bata, matagal ko na kayong hinihintay, sabi niya na ang boses ay tila puno ng kabutihan ngunit may halong misteryo. Ako si Aling Luningning, ang tagapag-ingat ng lihim ng kagubatan. Ang bituin na ito ay hindi lamang para sa paghilom ng pisikal na sugat. Ito ay naglalaman ng kapangyarihang maghilom ng mga sugat ng nakaraan. Sa kanyang mga salita, unti-unting nagbukas ang isang pintuan sa aming mga isipan na tila nagpapakita ng mga alaala na matagal nang nakatago. Ang mga pangyayari sa aming mga pamilya, ang mga sugat na dulot ng mga hidwaan noong nakaraang panahon, ay unti-unting lumitaw sa aming mga isipan. Ngunit hindi lahat ng sugat ay maaaring hilumin ng kapangyarihan ng bituin. Kailangan ninyong malaman ang mga ito at tanggapin bago kayo makapagpatuloy. Dagdag ni Aling Luningning, ang kanyang mga mata ay tila naglalago sa aming mga kaluluwa. Napalunok kami sa bigat ng kanyang mga salita. Ang bituin na akala namin ay isang solusyon sa lahat ay nagdala sa amin sa mas malalim na pag-unawa sa aming mga sarili at sa aming mga pamilya. Ngunit paano po namin malalaman kung kaya naming hilumin ang mga sugat na ito? Tanong ni Jomar. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Aling Luningning, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng liwanag na tila nagbibigay ng pag-asa. Ang sagot ay nasa inyong mga puso, mga bata, sa kapangyarihan ng pagmamahal at pagtanggap. Habang iniisip namin ang kanyang mga sinabi, biglang naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa aming likuran. Nang lingunin ko, nakita ko ang isang batang lalaki na tila nagliliwanag sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay puno ng kirot, ngunit may halong pag-asa. Siya'y hindi pamilyar, ngunit parang may koneksyon sa akin. Isabella, may kailangan kang malaman. Bulong niya habang unti-unting naglaho sa hangin na nag-iwan ng misteryo at tanong sa aking isipan. Sa kabila ng liwanag ng bituin, ang gabi tila mas dumilim sa mga tanong na kailangan naming sagutin. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang lihim ng kagubatan ay patuloy na bumabalot sa amin sa hiwaga. Sa kabila ng lahat, alam namin na ang landas na aming tinatahak ay puno ng pag-asa at mga bagong simula. Ngunit sa bawat hakbang, nagdadala ito ng panibagong hamon na maaari lamang naming maunawaan sa tamang panahon. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kami ni Amihan ay naglalakad sa makipot na daanan patungo sa gilid ng kagubatan. Ang hangin ay malamig at tila ba may dala itong bulong ng mga lihim na matagal nang nakatanim sa lupaing ito. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso, hindi sa takot kundi sa pananabik. Alam kong malapit na namin matuklasan ang lihim ng bituin na may kapangyarihang maghilom. Handa ka na ba, Lira? Tanong ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at bahagyang kaba. Tumango ako bilang tugon. Oo, Amihan. Matagalin na nating hinahanap ito. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang kapangyarihan ng bituin. Noong una naming natagpuan ang mahiwagang bituin, tila ba normal lamang itong bato na nagliliwanag sa gabi. Ngunit nang hipuin ito ni Amihan, isang mainit na liwanag ang bumalot sa kanya.
Ang kanyang sugat na dulot ng pagbasag sa isang lumang garapon ay biglang naghilom na parang hindi ito kailanman nagkaroon. Mula noon, hindi kami tumigil sa pagkilatis sa bituin. Sa bawat pagkakataon na may masaktan sa amin o sa aming mga mahal sa buhay, ang bituin ay palaging nariyan upang magbigay lunas. Subalit, may mga gabing nararamdaman kong may kulang. Sa kabila ng kapangyarihan nito, parang may nakatago pang hiwaga na hindi namin natutuklasan. Sa gabing ito, kami ni Amihan ay nagpasya na oras na para alamin ang lihim ng bituin. Pagdating sa gilid ng kagubatan, nakita namin ang isang malaking puno na tila ba nagbabantay sa bituin. Sa ilalim ng punong iyon, ang bituin ay nakalatag, kumikislap sa gitna ng mga damo. Lumapit kami at umupo sa tabi nito. Ang malamig na hangin ay tila nagbigay ng kakaibang presensya sa paligid. May nararamdaman ka ba, Lira? Tanong ni Amihan habang dahan-dahang hinahaplos ang ibabaw ng bituin. Nag-isip ako sandali bago sumagot. Oo, parang may bumubulong, parang may sinasabi ang hangin. Sa paglapit ni Amihan, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na tila dumadaloy mula sa bituin papunta sa amin. Ang liwanag nito ay naging mas maliwanag at ang paligid ay tila ba nagbagong anyo. Ang mga puno ay naging mas matayog at ang mga dahon nito ay nagniningning sa dilim. Isang munting tinig ang narinig ko, hindi ito nagmula sa labas kundi sa loob ng aking isipan. Lira, Amihan, kayo ang mga pinili. Ang tinig ay tila ba bumubulong ngunit malinaw sa aking pandinig. Nagkatinginan kami ni Amihan, parehong nagtataka ngunit puno ng pagkamangha. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong namin sa isa't isa. Sa aming pag-uusap, biglang umikot ang hangin sa paligid at ang liwanag ng bituin ay bumalot sa amin. Isang imahe ang lumitaw sa harapan namin. Isang matandang lalaking may mahahabang buhok at nakasuot ng damit mula sa sinaunang panahon. Sa kanyang mga mata ay makikita ang kalaliman ng karunungan at sa kanyang ngiti ay may kasiguraduhan ng isang kwento na matagal nang sinasabi. Sa inyo ko ipagkakatiwala ang lihim ng bituin, wika ng matanda. Ngunit tandaan, hindi ito basta kapangyarihang maghilom. Ang bituin ay isang bahagi ng mas malawak na kapangyarihang bumabalot sa kalikasan. Napatingin kami sa bituin, ngayon ay tila may mas malalim na kahulugan ang liwanag nito. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Amihan, puno ng pagnanasa na alamin ang susunod na hakbang. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, ang kanyang imahe ay biglang naglaho. Ang liwanag ng bituin ay humupa at ang hangin ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Kami ni Amihan ay naiwan na nagkakatinginan, puno ng higit pang katanungan kaysa sa aming nasagot. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Amihan. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang determinasyon. Bago pa ako makapagsalita, isang kakaibang tunog ang narinig namin mula sa malayo. Isang kaluskos na tila ba may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Napahinto kami, ang aming mga mata ay naghanap sa paligid. Naramdaman namin ang malamig na presensya na tila ba may ibang nilalang na nakakaalam ng aming natuklasan. Hindi tayo nag-iisa, bulong ko kay Amihan, ramdamang kilabot sa aking balikat. At sa sandaling iyon, mula sa likod ng mga puno ay lumitaw ang isang anino, isang figura na hindi namin inaasahan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng parehong liwanag na nagmumula sa bituin. Ngayon ay alam namin, hindi lamang kami ang nakakaalam ng kapangyarihan ng bituin. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang at ang lihim ng bituin ay tila may mas malalim pang kwento na naghihintay na aming tuklasin. Sa likod ng anino ay isang daan patungo sa hindi namin inaakalang tagpo at sa aming mga puso ay ang tanong na kailangang mahanapan ng kasagutan bago pa mahuli ang lahat. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagpatuloy kami ni Elias sa aming paglalakbay.
Ang mga hakbang namin ay tila alon sa katahimikan ng gabi, habang ang hangin ay may dalang malamig na haplos ng misteryo. Sa pagkakapanalo sa tiwala ng mga tagapagbantay ng kagubatan, naisip namin na ang daan patungo sa bituin ay magiging mas madali. Ngunit hindi namin inasahan ang susunod na pagsubok. Ang bituin na ito, sabi ni Elias habang tumitingin sa langit, ay hindi lamang isang simbolo ng pag-asa, kundi pati na rin ng panganib. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ay may kapangyarihan, ngunit hindi lahat ay makakagamit nito para sa kabutihan. Ang mga balita ay kumalat na, paliwanag niya. May iba pang naghahanap nito, mga taong may ibang motibo. Ang aming pag-uusap ay naputol nang marinig namin ang kaluskos sa likuran namin. Bigla kaming huminto, ang mga puso namin ay bumilis. Sa kanyang likuran, may aninong gumagalaw sa mga puno, mga figura na tila sumusunod sa amin. Nandito sila, bulong ni Elias. Kailangan nating magmadali. Muli kaming tumakbo, ang mga paa namin ay lumilipad sa lupa. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko sa aking dibdib. Ang adrenaline ay bumubuhos sa katawan ko. Ang liwanag ng bituin ay tila nagiging mas maliwanag, ngunit kasama nito ay ang panganib na lumalapit. Sa wakas, narating namin ang isang ilog na kumikinang sa liwanag ng buwan. Sa kabila nito, natanaw namin ang isang malaking bato kung saan ang bituin ay nakapwesto. Ang kanyang liwanag ay nag-aanyaya, isang pangako ng paghilom na tila abot kamay na. Ngunit hindi kami nag-iisa sa aming pag-asam. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang grupo ng mga nilalang. Mga magbabandido na ang mga mata ay puno ng kasakiman. Ang kanilang pinuno, isang lalaki na may mahaba at magulong buhok, ay ngumiti nang makita kami. Sa wakas, natagpuan namin kayo, sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng pananakot. Ibigay ang bituin at baka hayaan namin kayong makaalis ng buhay. Tumayo si Elias sa harapan ko. Ang mga kamay ay nakataas bilang proteksyon. Hindi namin ibibigay ang bituin. Ito ay para sa kabutihan, hindi para sa kasakiman. Ang pinuno ay tumawa, isang nakakatakot na halakhak. Kabutihan? Ang kapangyarihan ay hindi para sa mga mahihina. Ito ay para sa mga marunong gumamit nito. Sa likuran ko, naramdaman ko ang malamig na hangin ng takot. Ang bituin ay kumikinang, tila nagbabala sa amin ng nalalapit na panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, may naramdaman akong kakaiba, isang boses na nagmumula sa aking loob, isang bulong na puno ng pag-asa. Inaantay ka na ng bituin, sabi ng boses, may kapangyarihan ka rin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init sa aking mga palad, isang ilaw na nagmumula sa loob ko. Ang liwanag ay kumalat at ang mga magbabandido ay umatras, naguguluhan sa kanilang nakikita. Anong klasing salamangka ito? Tanong ng pinuno, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang lupa ay lumindol at ang bato kung saan nakapwesto ang bituin ay bumuka. Nagpapakita ng isang lagusan patungo sa isang mundo ng liwanag. Elias, halika. Sigaw ko, hinawakan ang kanyang kamay. Sa kabila ng takot, sumunod siya sa akin at tumakbo kami patungo sa lagusan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kapangyarihan ng bituin na pumapalibot sa amin. Ang init nito ay isang paghilom sa aming mga sugat. Ngunit sa huling sandali, naramdaman ko ang isang bagay, isang presensya na hindi namin inaasahan. Sa loob ng lagusan, may isang figura na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag at ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng isang bagong pagsubok. Kayo ang mga napili, sabi ng figura. Ang boses ay puno ng awtoridad. Ngunit ang kapangyarihan ay may kapalit. Ang mga magbabandido ay papalapit na at ang lagusan ay nagsisimulang magsara. Wala kaming oras para mag-isip,
Ngunit sa loob ng puso ko, alam kong ang desisyon na gagawin namin ay magbabago sa aming kapalaran. Sa huling sandali, tumingin si Elias sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala. Ano ang gagawin natin? At doon, sa gitna ng liwanag, alam ko na ang kapangyarihan ng bituin ay hindi lamang para sa paghilom ng sugat, kundi pati na rin sa paghilom ng aming mga puso. Ngunit ang tanong ay, handa ba kaming tanggapin ang kapangyarihan nito kahit na ang kapalit ay hindi namin alam? Kapag iniisip ko ang mga araw na iyon, tila isang panaginip lamang ang lahat. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng mga kumikinang na bituin, natagpuan namin ni Lara ang isang bituin na kakaiba sa lahat. Hindi lang ito basta-basta nagliliwanag, kundi tila may buhay, may tibok na nagmumula sa pinakasentro nito. Ang bituin ay nakahimlay sa isang sanga ng puno, malapit sa ilog na parati naming pinupuntahan tuwing Sabado ng hapon. Nagsimula ang lahat noong isang gabi na puno ng mga tanong ang isipan ko. Paano kung hindi na gumaling si nanay? Tanong ko kay Lara habang nakaupo kami sa tabi ng ilog, ang mga paa namin ay nakalubog sa malamig na tubig. Si nanay ay matagal nang may sakit at kahit anong gamot ang subukan namin, tila walang epekto. Wala tayong magagawa kundi umasa, sagot ni Lara. Ngunit sa tono ng kanyang boses ay ramdam ko ang pag-aalala. Noong mga oras na iyon, tila wala na kaming pag-asa. Ngunit ng gabing iyon, habang nag-uusap kami, bigla na lang may kakaibang liwanag na nagmula sa isang puno sa tabi ng ilog. Anong iyon? Tanong ni Lara. Sabay tayo at turo sa puno. May isang bituin na tila bumagsak mula sa langit at nakahimlay sa sanga. Ang kanyang liwanag ay isa sa mga pinakapurong bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Lumapit kami ni Lara sa puno at sa bawat hakbang ay ramdam ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa bituin. Sa tuwing titingnan ko ito, tila pinapakalma nito ang lahat ng takot na nararamdaman ko. Parang hinihila ako nito, bulong ni Lara, at sumang-ayon ako sa kanya. Nang malapit na kami sa bituin, bigla kaming bumaba sa lupa na parang may puwersang nagtulak sa amin. Anong nangyayari? Tanong ni Lara, ngunit sa halip na takot ay may halong pananabik ang kanyang boses. Hindi nagtagal, nakita namin ang isang matandang babae na lumitaw mula sa likod ng puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti at kumikislap sa liwanag ng bituin. Kayo ang mga napili, sabi niya sa amin. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pagmamahal. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko, hindi ko mawari kung bakit kami ang napili. Inyong kapalaran ay nakatali sa bituin na ito. Sagot niya, may kapangyarihan itong maghilom, ngunit kailangan ninyong matutunan kung paano ito gamitin. Ibinigay niya sa amin ang isang piraso ng tela na may burda ng bituin at sinabing ipatong namin ito sa sinumang nais naming pagalingin. Ngunit tandaan, hindi ito palaging nagtatagumpay. Babala niya. May mga sakripisyo. Pagkatapos niyang magsalita, naglaho siya na parang usok. Naiwan kami ni Lara na nagtataka at takot, ngunit alam namin kung ano ang dapat naming gawin. Kinabukasan, ginamit namin ang tela sa nanay. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pag-asa. Pagkalipas ng ilang linggo, sa hindi maipaliwanag na dahilan, bumuti ang kalagayan ni nanay. Ang kanyang mga sugat ay unti-unting nagsara at ang kanyang sigla ay bumalik. Ang tela na may burda ng bituin ay naging isang himala sa aming buhay. Ngunit hindi natapos ang kwento roon. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Lara sa ilog, narinig namin ang isang umiiyak na bata. Nang lapitan namin siya, nakita namin ang kanyang mga sugat na tila hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Lara, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kinuha ko ang tela at ipinatong sa sugat ng bata. Sa una, wala akong naramdaman, ngunit bigla na lang siyang tumigil sa pag-iyak at ngumiti sa amin.
Ngunit sa halip na gumaling, ang sugat ay lalong lumala. Nagsimula itong magdilim at ang liwanag ng bituin ay unti-unting nawala. Isang sakripisyo, bulong ni Lara, at bigla kong naalala ang babala ng matandang babae. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng sakripisyo, ngunit sa oras na iyon, naramdaman ko ang bigat na hindi ko pa naramdaman dati. Ang bituin na nagbibigay ng pag-asa ay tila may kapalit. May kailangan tayong malaman, sabi ko kay Lara. Kailangan nating hanapin ang matandang babae. At sa gabing iyon, nagsimula ang aming paglalakbay upang malaman ang lihim ng bituin. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, alam namin na may kapalit ang bawat himala, isang bagay na nagbabanta sa amin na maaaring hindi namin kayang harapin. Sa wakas, nagising ako sa liwanag ng buwan na tila nagsasayaw sa ibabaw ng aming kampamento. Lahat ay tahimik maliban sa mahihinang paghinga ni Alon sa tabi ko. Ang mga nangyari sa nakaraang gabi ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Ang bituin na natagpuan namin sa kagubatan, ang kapangyarihang taglay nito, at ang mga hindi inaasahang pangyayari. Nang makatagpo namin ang bituin, para itong isang di maipaliwanag na pangarap. Sa unang tingin, para itong ordinaryong bituin lamang na bumagsak mula sa kalangitan. Subalit nang idampi namin ang aming mga kamay dito, naramdaman namin ang kakaibang init na pumuno sa aming mga katawan. Ang bawat sugat, galos, at pasa na dala ng aming mga paglalakbay ay biglang naglaho na parang kami muling isinilang. Si Alon ay nanlaki ang mga mata sa pananabik habang ako'y hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Isa itong regalo mula sa kalangitan, Arya, bulong ni Alon habang nakatitig sa bituin. Ang kapangyarihang maghilom na tila walang hangganan. Sumang-ayon ako, ngunit ang pagkamangha ay may kasamaang kaba. Hindi namin alam kung paano nangyari iyon o kung bakit sa amin inihandog ng kalikasan ang ganitong biyaya. Ngunit sa kabila ng mga tanong, hindi namin ninais na ipagpaliban ang pagkakataon. Mula sa oras na iyon, naging misyon namin ang paglalakbay upang magbigay ng kaginhawaan sa mga nangangailangan. Sa aming paglalakbay, marami kaming natulungan, mga may sakit, nasugatan at nawawala ng pag-asa. Ang aming mga kwento ay naging alamat sa mga nayon na aming nadaanan. Subalit sa kabila ng tagumpay, hindi maiwasan ang mga pangamba sa aking puso. Paano kung may kapalit ang kapangyarihang ito? Paano kung may nakatagong panganib sa likod ng kagalingan? Isang gabi, habang kami ni Alon ay nagpapahinga sa ilalim ng mga bituin, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay tila nagbubulong ng mga lihim at ang mga anino sa kagubatan ay sumasayaw sa ritmo ng hindi nakikitang musika. Naramdaman ko ang paggalaw ni Alon sa aking tabi, ang pagtingin niya sa akin na nagtataka. Arya, nararamdaman mo rin ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tumango ako at sabay kaming bumangon upang siyasatin ang paligid. Ang aming mga hakbang ay maingat habang sinusundan namin ang tila tawag ng hangin. Hanggang sa marating namin ang isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan kung saan ang liwanag ng buwan ay mas maliwanag kaysa dati. Sa gitna ng clearing ay may isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Isa itong matandang lalaki na tila bahagi ng kalikasan mismo. Ang kanyang buhok ay kulay pilak at ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga lihim ng mundo. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang bituin na natagpuan namin. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo rito, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkakilala at misteryo. Kayo ang mga pinili ng bituin, ngunit hindi ninyo lubos na nauunawaan ang kapangyarihang taglay nito. Nagkatinginan kami ni Alon. Hindi alam kung paano sasagot sa harap ng ganitong nilalang. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang pag-usisa ay nangingibabaw sa aking kaba.
Ang bituin ay may kapangyarihang maghilom, ngunit may kapalit ito, sagot ng matanda. Sa bawat sugat na inyong pinagaling, may piraso ng inyong kaluluwa ang nawawala. Kayo ay nagiging bahagi ng bituin, unti-unti kayong naglalaho sa mundo ng mga tao. Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Para akong nilamon ng alon ng takot at pagkalito. Si Alon ay naglakbay ng tingin sa bituin na tila ngayon lamang niya napagtanto ang bigat ng aming ginawa. Ngunit, paano namin ito mapipigilan? Tanong ni Alon, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumawa ang matanda, isang tunog na tila puno ng awa at pagkaunawa. Hindi ninyo ito mapipigilan, ngunit may paraan upang baligtarin ang epekto. Kailangan ninyong bumalik sa pinagmulan ng bituin at magsakripisyo ng isang bagay na mahalaga sa inyo. Habang iniisip ko ang kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aming mga balikat. Ngunit bago pa man namin maipagpatuloy ang aming mga tanong, biglang naglaho ang matanda na parang usok sa hangin. Tumayo kami ni Alon sa gitna ng clearing na puno ng mga tanong at takot. Hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit alam naming kailangan naming kumilos bago tuluyang maglaho ang aming mga kaluluwa. Sa aming pagbalik sa kampamento, isang bagay ang malinaw. Kailangan naming bumalik sa pinagmulan ng bituin. Ngunit ano ang magiging kapalit? Ano ang handa naming isakripisyo para sa kapangyarihan ng bituin? Habang iniisip ko ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na yumakap sa akin. Sa kabila ng takot, naramdaman kong may kakaibang lakas na nagmumula sa aming pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng lakas na iyon, naroon ang isang tanong na hindi ko maalis sa aking isipan. Ano ang magiging kapalaran namin sa dulo ng aming paglalakbay? At sa kabila ng lahat, ang mga bituin sa langit ay patuloy na nagsasayaw, na para bang alam nila ang lihim ng aming mga puso. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ang hangin ay tila may dala-dalang bulong mula sa kalikasan, at ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kakaibang anyo sa paligid. Ako si Miguel, 14 na taong gulang, at kasama ko ang pinsan kong si Lara, na kasing edad ko. Nasa gitna kami ng isang hindi kilalang pakikipagsapalaran, at sa gabing ito, ang lahat ay tila nakakabitin sa hangganin ng hindi namin maipaliwanag. Sa nakalipas na mga araw, natuklasan namin ni Lara ang isang bituin na may kapangyarihang maghilom sa lahat ng sugat, pisikal man o emosyonal. Ang bituin ay nakatago sa gitna ng kagubatan, sa isang lihim na lugar na para bang ginawa upang hindi matuklasan ng sinuman. Sa umpisa, akala namin ay isa lamang itong alamat na kwento ng aming lola. Ngunit nang makita namin ang nagliliwanag na bituin, alam naming totoo ito. Sa bawat paghawak namin dito, dulot nito ay kaginhawaan sa lahat ng aming sakit at takot. Ngunit sa gabing ito, ang bituin ay tila nag-iba ng anyo. Ang liwanag nito ay hindi na kasing liwanag ng dati, at ang init na dati nitong taglay ay unti-unting naglalaho. Alam namin ni Lara na may kakaiba, at hindi namin pinalagpas ang pagkakataon upang alamin ang dahilan. Habang naglalakad kami patungo sa lugar ng bituin, napansin namin ang kakaibang paggalaw ng mga puno. Parang may misteryosong enerhiya na bumabalot sa kagubatan. Miguel, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Lara habang hawak ang kamay ko. Tumango ako, hindi sigurado kung ang kababa ay dulot ng takot o pananabik. Patuloy kaming naglakad hanggang makarating sa isang maliit na clearing kung saan matatagpuan ang bituin. Sa halip na magliwanag, ito ay tila nakabalot sa anino. Ang mga kulay nito ay nagmistulang abo at ang dating ganda ay nawala. Ano ang nangyayari? Tanong ko habang lumalapit kami. Bigla, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kadiliman. Sino kayo at bakit ninyo hinahanap ang kapangyarihan ng bituin?
Nagmula ito sa isang matandang matangkad at may puting balbas na nagmistulang pinuno ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi namin ito hinahanap para sa kasamaan. Sagot ko, kahit na ang boses ko ay nangangatog. Natuklasan namin ito ng di sinasadya at natulungan kami nito sa aming mga problema. Tumango ang matanda, ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalinlangan. Ang kapangyarihan ng bituin ay hindi basta-basta, sabi niya. Ito ay may sariling kalooban at ngayon ay nanghihina dahil sa hindi tamang paggamit. Napasulyap ako kay Lara na tila malapit ng maiyak. Hindi namin alam, bulong niya. Akala namin ay para sa amin ito, para sa paghilom ng aming mga sugat. May mas malalim na dahilan kung bakit kayo ang nakatagpo nito, sagot ng matanda. Ngunit kailangan ninyong malaman ang tunay na lihim ng bituin. Bigla, naramdaman namin ang paggalaw ng lupa. Ang bituin ay nagsimulang umikot at naglabas ng sinag na tila nagtatanggal ng lahat ng anino sa paligid. Sa gitna ng liwanag, nakita namin ang imahe ng aming lola. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-unawa. Lola? Tanong ni Lara, ang boses niya ay puno ng pagtataka at galak. Ikaw ba talaga ito? Ngumiti ang imahe ng aming lola at nagsalita sa tinig na puno ng pagmamahal. Mga mahal kong apo, ang bituin ay isang regalo, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Ang kapangyarihang maghilom ay naririto upang ibahagi, hindi para angkinin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa aming personal na sakit, kundi tungkol sa mas malawak na layunin. Paano namin ito magagawa, Lola? Tanong ko habang hinahaplos ang bituin. Alamin ninyo ang tunay na dahilan kung bakit kayo ang nakatuklas nito, sagot niya. Ang inyong puso ang susi at ang pagmamahal ang magbubukas sa kapangyarihan ng bituin. Sa isang iglap, ang imahe ng aming lola ay nawala kasabay ng liwanag ng bituin. Naiwan kaming magpinsan, hawak ang pag-asa at takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa aming mga puso, alam namin na ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. At sa paglingon namin, doon namin napansin ang isang bagong landas na nagbukas, isang daan na tila nag-aanyaya sa amin upang tuklasin ang mas malalim na lihim ng aming kapalaran. Puno ng pag-aalinlangan, ngunit may alab ng kagustuhan, sinimulan naming tahakin ang landas na iyon, hindi sigurado sa kung ano ang aming matutuklasan, ngunit handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa kaduluduluhan ng landas, naroon ang isang bagong bituin, mas maliwanag kaysa sa una, ngunit sa ilalim nito ay may anino na nagkukubli sa isang lihim na hindi pa namin natutuklasan. Sa pagdampi ng unang sinag ng araw sa aming mumunting kubo, sinimulan naming maglakbay ni Nalando patungo sa nag-uumapaw na misteryo ng kagubatan. Ang makapal na kulambong hamog ay tila mga kamay na bumabalot sa amin, tila nag-aanyaya sa isang bagong yugto ng aming paglalakbay. Hindi ko maisip kung paano nagsimula ang lahat. Sino ba ang mag-aakala na magbabago ang aming buhay nang dahil sa isang bituin? Kamusta na kaya si Aling Rosa? Tanong ni Lando habang tinatahak namin ang makipot na daanan. May bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Si Aling Rosa, ang matandang tagapayo ng aming nayon, ay matagal nang may sakit na tila walang lunas. Ngunit sa kapangyarihan ng bituin, nagising siya isang umaga na puno ng sigla, na para bang bumalik sa kanyang kabataan. Sa tingin ko, nag-iiba na ang takbo ng kanyang buhay, tugon ko, habang iniisip ang mga himalang dala ng bituin. Ang bituin na ito, na tila nagmula sa mga kwento ng matatanda, ay naging sagot sa aming mga dalangin. Ang kanyang kapangyarihang maghilom ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa kalooban.
Kung paano ito napunta sa amin ay isang misteryo na patuloy na bumabagabag sa akin. Sa likod ng bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang bituin ay tila may sariling isip, may sariling hangarin. Sa bawat paghipo nito sa sugat, hindi lamang ito naghihilom, kundi nagbibigay din ng bagong pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bumabagabag na tanong sa aking isipan. Ano ang kapalit ng kapangyarihang ito? Pumasok kami sa bahagi ng kagubatan na bihira naming tahakin, kung saan ang mga puno ay tila mas matatangkad at ang hangin ay mas malamig. Narito na tayo, bulong ni Lando, habang itinuro ang isang makintab na bagay sa lupa. Ang bituin, na tila isang pagkakatawang tao ng liwanag at pag-asa, ay nakahimlay sa gitna ng mga dahon. Lumapit kami at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pagtibok ng aking puso. Ang bituin na ito, na dati siya nagliligtas sa amin, ay nagbigay ng isang kakaibang damdamin ngayon. Parang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid nito, isang enerhiyang hindi ko maipaliwanag. Ano kaya ang mangyayari kung mawala ito? Tanong ko kay Lando habang tinititigan ang bituin. Alam kong iniisip din niya ang parehong bagay. Ang kapangyarihang maghilom ay maaaring magdala ng kasamaan kung mapunta sa maling kamay. Habang iniisip namin ang susunod na hakbang, isang malalim na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng mga puno. Pareho kaming napatingin sa direksyon ng tunog at ang nakita namin ay hindi inaasahan. Isang matandang lalaki na may suot na balabal na yari sa tila kumikinang na tela ang lumabas mula sa lilim ng kagubatan. Ang bituin ay may sarili nitong kapalaran. Wika niya habang lumalapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang sinag na para bang alam niya ang lahat ng lihim ng mundo. Ito'y hindi lamang para sa inyo, kundi para sa lahat. Pero paano namin malalaman kung tama ang aming ginagawa? Tanong ni Lando, habang ang takot at pag-aalinlangan ay naglalaban sa kanyang isipan. Ang bituin ay nagtuturo ng daan, sagot ng matanda, habang iniabot ang kanyang kamay sa bituin. Sa kanyang paghipo, ang bituin ay nagliwanag ng mas matindi, na para bang kinikilala ang presensya ng matanda. At doon ko naisip ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang bituin ay may kapangyarihan, hindi lamang sa paghilom, kundi sa pagbibigay ng panibagong simula. Bawat tao na nakikipag-ugnayan dito ay nagkakaroon ng pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bumabalot na panganib. Ang bituin ay tila may sariling layunin, isang layunin na maaaring hindi namin kayang unawain. Ako'y napatingin kay Lando at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-aalala. Ang bituin ay may sariling kwento, wika ng matanda habang unti-unting naglaho sa likod ng mga puno. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng misteryo na hindi namin kayang ipaliwanag. Sa kanyang pagkawala ay naiwan sa amin ang isang tanong na patuloy na bumabalot sa aming isipan. Ano ang tunay na hangarin ng bituin? Sa likod ng kanyang kapangyarihang maghilom, may lihim na naghihintay na matuklasan. Ang kwento ng bituin ay hindi pa tapos at kami ni Lando ay tila nasa gitna ng isang masalimuot na paglalakbay. Ang pag-unawa sa bituin ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi sa pagtuklas ng mga lihim na bumabalot sa aming munting mundo. At sa isang iglap, naisip ko na ang bituin ay maaaring maging simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng hiwaga at pag-asa. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin ay kung kami ba ay handa sa mga susunod na hakbang. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin lubos maisip na ang simpleng paglalakbay namin ni Isay sa kagubatan ay hahantong sa isang karanasan na magbabago ng aming buhay magpakailanman. Ang bituin na may kapangyarihang maghilom na natagpuan namin ay tila isang himala
isang biyaya sa gitna ng aming mga problema. Ngunit sa bawat himala, may kaakibat na misteryo at sa aming sitwasyon, hindi maikakaila ang panganib na dala nito. Ang kagubatan ay tila buhay na buhay noong umagang iyon. Ang mga dahon ay kumikinang sa sinag ng araw at ang mga ibon ay masiglang umaawit sa kanilang mga pugad. Kasama si Isay, ang aking pinsan na palaging puno ng enerhiya at pananabik, naglakad kami sa makipot na daan na nababalutan ng mga ligaw na halaman. Sa aming pag-usad, patuloy kaming nag-uusap tungkol sa aming mga pangarap at mga plano sa buhay. Ngunit sa aking isipan, ang bituin na aming natagpuan ay patuloy na umaakit sa aking atensyon. Ang kanyang liwanag ay tila pumupuno sa aking puso ng pag-asa. Alam mo ba, ate, parang may kakaiba talagang nangyayari sa paligid, sabi ni Isay habang tumitingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Parang may kakaibang enerhiya. Tumango ako, sumasang-ayon sa kanyang obserbasyon. Oo, Isay, simula nang natagpuan natin ang bituin, parang naging mas maliwanag ang lahat. Parang may buhay ang bawat sulok ng kagubatan. Sa aming paglalakad, naramdaman ko ang pag-init ng hangin, isang tanda na may paparating na pagbabago sa panahon. Ngunit sa halip na mag-alala, may bahagi sa akin na nagagalak. Ang bituin ay patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas at ang bawat hakbang na aking tinatahak ay tila puno ng kasiguraduhan. Hindi nagtagal, narating namin ang isang maliit na batis. Ang tubig ay malinaw at malamig at ang mga isda ay masiglang lumalangoy sa ilalim nito. Naupo kami ni Isay sa tabi ng batis, nagpapahinga at nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla kong naalala ang kwento ni Lola tungkol sa bituin na may kapangyarihang maghilom. Ano kaya ang nasa likod ng kapangyarihan ng bituin? Tanong ko kay Isay, ang aking isipan ay puno ng kuryosidad. Ano kaya ang layunin nito? Siguro, ate, ito ay nandito para tulungan tayo. Sagot ni Isay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Siguro, ito ay bahagi ng mas malaking plano. Sa kabila ng kanyang sagot, hindi ko pa rin maalis ang pakiramdam na may mas malalim na kahulugan ang bituin. Habang nakatingin sa tubig, biglang umihip ang hangin at ang mga dahon sa paligid ay nagsimulang sumayaw. Sa gitna ng paggalaw ng hangin, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa bituin. Parang may bumubulong sa akin, isang babala, isang paalala na hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat gamitin ng walang ingat. Bigla kong naisip ang mga pagkakataon na ginamit namin ni Isay ang bituin upang maghilom ng mga sugat. Sa bawat paggamit nito, may nararamdaman akong kakaibang sensasyon. Isang pag-usad, isang paggalaw sa kalikasan na tila may hinahanap na balance. Ano kaya ang magiging kapalit ng kapangyarihang ito? Ano kaya ang magiging epekto nito sa amin? Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang tumayo si Isay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang direksyon. Ate, tingnan mo, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. Sumunod ang aking mga mata sa direksyon na kanyang tinitingnan. Sa di kalayuan, may isang anino na gumagalaw, isang figura na hindi ko makilala. Ang kanyang anyo ay tila bahagi ng kagubatan, ngunit may kakaibang aura na bumabalot sa kanya. Sa kabila ng distansya, naramdaman ko ang lakas ng kanyang presensya, isang enerhiya na nagmula sa bituin. Ano kaya yan, Isay? Tanong ko, ang aking puso ay bumilis ang tibok. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang tumigil ang figura at tumingin sa aming direksyon. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim at sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-agos ng malamig na hangin sa aking balat. Ang figura ay unti-unting lumapit. Ang kanyang hakbang ay puno ng kasiguraduhan. Habang siya'y papalapit, nag-iwan siya ng isang bakas sa lupa,
isang marka na tila nagsusulat ng isang kwento. Sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang pag-usad ng hangin. Ang kagubatan ay tila nababalot ng misteryo. Alam kong ang aming pagkikita ay hindi isang simpleng pagkakataon. Ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na puno ng hiwaga at kapangyarihan. Sa kanyang paglapit, ang aking puso ay puno ng kaba. Sino siya? Ano ang layunin ng kanyang pagdating? At paano niya kami natagpuan sa gitna ng kagubatan? Sa mga tanong na ito, alam kong ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. Sa halip, ito ay nagsisimula pa lamang.